Malasakit Center. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na po yung konsulta ng PhilHealth. Dahil lahat ng Pilipino, membro po tayo ng PhilHealth. At tututukan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino. Galit po ako sa PhilHealth dahil sobra-sobra ang pera nila. Habang naghihingalo yung mga pasyente, walang pambayad. Babantayan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino. At nakikiusap po ako sa PhilHealth yung pinangako ninyo na magbibigay po ng ID. Kahit na murang ID lang po para may prueba ang bawat Pilipino na tayo'y membro ng PhilHealth, di ba? Para hindi tayo matakot magpa-hospital. Yun ay papakita natin sa hospital. Alam nyo, maraming Pilipino hindi alam na membro ng PhilHealth. Meron ngang buntis sa Cebu at sa Cavite. Ayaw magpa-hospital dahil takot sa babayarin sa hospital. Karapatan po ng bawat Pilipino nasa UHC law yan. Na karapatan po natin humingi ng tulong sa gobyerno. Kaya nakikiusap po ako sa PhilHealth, dapat po magkaroon na po ng ID para may ipapakita po ang ating mga kababayan. Sa hospital, ipapakita nila na membro po sila ng PhilHealth. Dahil lahat ng Pilipino, membro po tayo ng PhilHealth. Education campaign po ang panawagan ko rin po sa PhilHealth po. So, nakikiusap po ako muli sa PhilHealth. Ayusin niyo po, reformahin niyo po ang inyong opisina. Ibalik po sa ang pera ng taong bayan sa Pilipino. Ang PhilHealth po para sa health, hindi negosyo. Insurance yan na meron tayong masasandalan. Mga kababayan ko, principal sponsor din po ako ng Regional Specialty Center. Yung mga heart center, kidney center, geriatric sa matatanda, itatayo na po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Kasama na sa Mindanao, kasama na sa Visayas at sa Luzon po yung heart center, kidney center, cancer center. Ilalagay na po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Isa po ako sa nagsulong ng batas na yan. Chairman din po ako ng Committee on Sports. Iniinganyo ko po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. Kanina nga po, namimigay ako ng bola sa mga bata. Iniinganyo ko sila na mag-basketball, volleyball. Ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Ang kabataan po ang kinabukasan ng bayang ito. At tututukan ko rin po ang edukasyon. Yung expanded free tertiary education para may pagpipilian po ang ating mga anak sa pag-aaral. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports. Meron na tayong eskwelahan na pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student athletes sa New Clark City. Yan po ang gusto kong palawigin pa sa buong Pilipinas. Pwede na mag-aral at the same time mag-training po ang ating mga student athletes po. National Academy of Sports po. Alam nyo, proud po ako. Chairman ako ng Sports 2019. Nakamit natin ang first ever gold sa Tokyo Olympics. Nakadalawang gold tayo last year, di ba? Dito pa, nanggaling sa Maynila, si Carlos Yulo. Kapitbahay lang po natin dito sa Maynila. Ako rin po ay kapitbahay nyo lang. Diyan lang po ako sa Maynila nakatira. Kaya wag nyo po ako ituring na ibang tao sa inyo. Ituring nyo lang po ako na kuya, bongo ninyo. Kahit saan tayo makita, kalabitin nyo lang ako. Kung anong kinakain ninyo, ganun din po kinakain ko. Kung anong sinasakyan ninyo, ganun din po sinasakyan ko po. Wala po akong arte sa katawan. Ordinaryong Pilipino lamang rin po ako tulad ninyo na binigyan nyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyong lahat, mga kababayan ko. Salamat sa pagkakataon. Tawagin nyo lang akong Kuya Bongo pag nagsalubong tayo. Kuya Bongo, kanina nga, galing ako sa 2 barangay. Alam nyo, pangatlong barangay ko na napuntahan na sunugan dito sa Maynila. Barangay 218, Barangay 106. Alam nyo, pagkatapos ng aking proklamasyon nung Sabado, pumunta ako sa nasunugan kaagad. Doon po sa Barangay 118 at sa Barangay 123 po. Inuna ko ang pagtulong sa ating mga kababayan kaysa kumain sa mga hotel na mga mamahalin. Inuna ko muna. Nakipag-boodle fight po ako doon sa Barangay 118 at sa Barangay 123. Ngayon, sabi ko nga, kalabitin nyo lang po ako kahit saan tayo magkita. Kuya Bongo lang po ang tawag ninyo sa akin. Bongo, Kuya Bongo. Kanina may sumigaw. Sabi niya, Hoy, Bongo! Sabi ko, Hoy ka din! Parang kapitbahay lang tayo, di ba? Tawagin niyo akong Kuya Bongo, pero Lola! Si Lola, huwag niyo naman akong tawagin Kuya. 50 anyos na po ako, pero siyempre, pag nagsalubong tayo, Kuya Bong, ano ako, super lolo? Bongo lang po. Madaling tandaan pangalan ko. Pumunta kayo sa kanto. Pag traffic, anong maalala nyo? Go! Pag gutom na kayo, nagpapa-take out kaagad ang apo ninyo ng chokes to
Oh, may go pa rin. Anong pangalan ng ating dating Pangulo? Rodri? Oh, may go pa rin. At anong paborito naming ulam? Mong? Oh, may go pa rin. At patuloy po natin ipagdasal si Tatay Digong ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalusugan. Please lang po at ang kanyang kalayaan po, mga kababayan ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag po tayong tumigil, magdasal at ipaglaban si Tatay Digong. At gaya po ng sinabi ko kanina sa una, kung sincere po ang ating Pangulo ngayon sa reconciliation kay Duterte family. Ako po yung nakikiusap. Sincere ka. Balik mo na sa Tatay Digong. Kaya mo ipadala ng 14 na oras si Tatay Digong. Kaya mo rin ipaulit dito. Matanda na po si Tatay Digong. 80 years old na po siya. Kailangan niya naman yung appeal, di ba? Gusto na lang po niya manungkulan sa Davao bilang mayor at nangalit siya mayor ng Davao. Patuloy po natin ipaglaban. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ngayon, mga kababayan ko, madaling tandaan ko, anong tawag sa mahilig sa alak? Lasing! Hoy, mga lasing ko, huwag kayo magpanayman pag nakainom. Delikado yan. Ako na naman paalala niyo pag kayo ay na. Tandaan. Anong paborito nating araw? Ling! Wala na sa pilit ko na, umuwi na. Alam di ba, anong paborito mo tayo pilit sa Pador? Salamat po, mga taga Maynila. Salamat po. And of course, no, congratulations sa Mayor Risco, at Mayor Pianpa. Salamat po. Kakataon na makapagservisyo ulit sa loob po ng susunod na anim na taon. Hindi ko sasayangin yung tiwala magtatrabaho po para sa Pilipino. Dahil bisyo po ang magserbisyo sa ating mga kababayan. At meron po akong paalala sa inyo, sana po yung paalala ninyo sa mga Pilipino. Minsan na po tayo dadaan sa Pilipino. Kung ano po kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa Pilipino. Gawin na natin tayo dahil hindi na po tayo ako po ang inyong Senador Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo. Maraming salamat po. Mga minamahal ko